Sabi ni Janelle Vanderhurst, Mark, napanood mo yung video ng mga nakahilirang partas bus na pag-aari ni Chavit? Walang kumagat, walang sumakay para sana makipag-rally sa EDSA kahit tag 5K per head paalok nila. Oh, grabe, 5,000 ang alok nila. Bagay, yung sabi nga ni Pebbles Talakera ho, mga bossing, para doon sa mga retired na mga sundalo daw ho eh. Magkano 'yon? 300,000 daw ho kada ulo nung mga retired, na sundalo, mga kababayan. Biruin niyo ho 'yun, 'no? Eh, wala. Ganyan talaga kung totoo ho 'yun sinasabi ni Pebbles Salakera, ganyan ho talaga mangyayari, mga bossing. Bakit? Eh, gagawin mo ang lahat, eh. Ano, mag-uubos ka ng pera, 'wag ka lang mahuli, 'wag ka lang makulong. Kaya ganyan ang gagawin ng mga 'yan, 'no? Kaya tingnan mo, oh, wala ng tulog si Chavit Singson, maya't maya minu-minuto, oras-oras may interview, kung saan-saan nakakapunta, 'di ba, Chi? Oh, shout out sa'yo at Tad Supnet. Oh, ngayon 'no, mga bossing, nasaan na ba tayo? Tingin niyo eto, nasaan ba, the Supreme Court, ayan na. Tingin niyo, mga kababayan, etong si ano tingin ninyo dito kay ex-DPWH, Roberto Bernardo, 'no? Yusek Bernardo, mga kababayan. Tingin niyo ha, pasado po ba ito sa panlasa ninyo para maging state witness, mga bossing? Ayan, versus Diskaya. Ex-DPWH, Yusek Roberto Bernardo, nais maging state witness. Kayo dyan sa comment section, no? No, bukod kay Bryce Hernandez, ako para sa akin, Bryce Hernandez, um, ngayon hindi na natin napapanood kasi nandun na sa ICI eh. It's either konting labas pa si Bryce Hernandez, konting ano pa, pasado sa state witness yun eh. Versus doon po sa ipinipilit ni Marcoleta na mga diskaya. Eto po, si Bernardo naman ho, mga kababayan, siya naman po yung nagsiwalat, no? Siya naman po yung nagsabi nung Nancy Binay, siya po din yung nagsabi nung Chis Escudero, siya din po nagsabi nung mga Jinggoy Estrada, no? Lahat po. Sabi ni Daisy Almenario, para sa akin, big no, parang iniiwas pa rin niya ang mga Duterte. Yan. Sa nakita ko, sa napanood ko, mabibigat din po yung mga pangalan nito, mga kababayan. Pero totoo ho yan, ha? 50-50 po ako kay Bernardo, mga bossing. Yung tipo bang merong mga inaalalayan pa din. Although, yung mga iba talagang sinisiwalat niya, ayan nga, Nancy Binay, kung hindi ako nagkakamali, kasama sa kakasuhan sa December 15. Ano sabi ni ano ho ang sabi ni Secretary Boying Remulla, Ombudsman Remulla, December 15, mga kaibigan ko 'tong kakasuhan na ito. Eh, wala eh, hiniling ko 'tong trabaho na 'to eh. Kailangan gampanan ko itong trabaho na ito. 'Di po ba? Oh, 'yan ang maganda sa ating ombudsman ngayon. Hindi kagaya nung ombudsman dati, mga bossing, na pa. Yung ombudsman dati, halos hindi natin marinig eh. Tapos ngayon, ang ibabas niya pa si Ombudsman Remulla. Kasi daw ho, mga kababayan, ano daw, hindi naman daw ganun dapat ang trabaho ng ombudsman na laging nagpapa-press con. Yun yung sabi. Niyan pong yung ombudsman Martires. Siya tahimik lang ho, simula nung naupo hanggang doon sa mga impeachment, tahimik lang, mga kababayan. Tapos nagulantang tayo. May mga secret ano pala. May mga secret decision pala. Mark, kailan ba susunduin si Bato para ihatid sa dahig? Tingin ko may kalapitan na ho yan eh. Tanong ko sa inyo, pumasok na po ba si Bato de la Rosa sa Senado? O hanggang ngayon hindi pa ho? Hanggang ngayon wala pa din ho si Bato de la Rosa. Mukhang i-straighten na. Oy, gagi, Bato, pumasok ka na. Pinapasweldo ka ng taong bayan. 'Di ba? Oh, balik tayo kay Bernardo, mga bossing. 50-50 ako dito, hindi ko sure
kung talagang tell all na siya. No, unlike yung si Bryce Hernandez, sinasamahan niya nung mga ano, sinasamahan niya ng mga ebidensya et cetera, et cetera. Yung dito kay Bernardo, nagsasabi naman siya ng mga malalaking mga pangalan. Kaya lang, parang alam mo yun, parang ramdam mo na may kulang na hindi lahat. Ano po, so siguro para sa akin, konting push pa. No? Konting push pa. Pero, wag nyo pong ano yun wag nyo pong, kumbaga, baka maiba po yung interpretasyon nyo. Bernardo versus mga Diskaya naman po para sa pagiging state witness, lamang na lamang naman po ito kesa doon sa mga Diskaya, mga kababayan, di ba? Yung ipinagpipilitan ni Rodante Marcoleta na mga Diskaya ang dapat maging state witness. At pinagpipilitan pa niya na kumbaga daw ho, mga bossing, wala naman daw po sa batas na ibalik yung mga di umanong mga nakaw na kaperahan, mga di umanong mga pera na galing doon sa mga flood control at iba't iba pa ho, mga bossing. Di ba? Pinagpipilitan ni Marcoleta yon, mga boss. Oh. Tapos ang balita ni Ramon Tulfo na kesyo daw po merong isang mambabatas. May isang mambabatas na na humihingi ng 1 billion pesos sa mga Diskaya. No, kaso nagkasundo lang sila sa 120 million pesos. No, ano daw po ang kapalit nung paghingi ng pera na yon o yung napagkasundoan na 120 million? Ipagtanggol daw po sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga Diskaya. Pero take note, sabi naman po ni Ramon Tulfo doon, hindi naman daw po si Marcoleta yon, mga bossing. Kayo na lang po ang bahala kung papaniwalaan nyo, kung ano papaniwalaan nyo. Kung maniniwala kayo na hindi si Marcoleta yon. Kasi kung ako ho, mga kababayan, tatanungin nyo, Mark, ikaw naniniwala ka ba na si Marcoleta yon? Aba, ang isasagot ko po sa inyo, hindi ako naniniwala. Oo, hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi sabi ni Ramon Tulfo, hindi daw po si Marcoleta yun. O, yun lang ho yung pinanghahawakan ko, mga bossing. Kayo dyan sa comment section, i-commento nyo na lang kung pinaniniwalaan nyo ba na hindi si Marcoleta yon. Ngayon ho, mga kababayan, dito na tayo kay Tobats. December 16 daw, abangan natin kung sino-sino ang magsisimbang gabi sa kulungan, sabi ni Piwi. No? Baka unang-una dyan, si Chavit Singson. Baka sumunod dyan, si Bongo. Baka ang mangyari nga kay Bongo, i-detain muna yan diyan sa Pilipinas. Tapos kapag kayong medyo lumabas na yung sa ICC, mga boss chief mo, sir, saka na, di ba? Lipad na sa International Criminal Court, sa Netherlands, sa The Hague. Mas malamig doon, Bongo. Hindi ka mangingitim doon. Sa Pilipinas, mukhang mainit. Di ba?